na magiging invested ang sarili natin, matagal yan matanggal ayon kay Father Winston Cabading. Ang demonic infestations ay Father Nunit pala ito. Ang demonic infestations ay mas matagal ang pamamalagi sa isang tao, lugar o bagay kaysa sa pamamalagi sa oppressions, obsessions, or even possessions. Kaya po mayroong mga tinatawag na haunted houses or dwelling places na ilang siglo na ang tanda, haunted pa rin. So, yun ang infestation, no? Di basta-basta talaga, no? Kaya, merong iba na pag makapunta sa office, agad-agad gustong magpa-deliverance. Kaya, sinabi ko sa kanila, saan ba kayo makakita na pagpunta niyo sa doktor, sasabihan mo ang doktor, Dok, agad-agad punta tayo sa operating room. Opera na tayo. No? Hindi po, ganyan. Dahil i-guide talaga ang mga kapatid natin at tingnan muna ano po bang mga pintuan sa kanilang buhay ang nabuksan. Meron talagang nabuksan para sa tinatawag na ordinary and extraordinary demonic. Ano ba yung mga pintuan sa tinatawag na the four major openings of extraordinary demonic attack? Una mga kapatid, itong tinatawag na kasalanan. Of course, kung tingnan ninyo ang unang Juan 3:8, he who commits sin is of the devil. Yun ang pinaka-peligro. No? Mas peligro pa sa demonic possession. Bakit mas peligro pa sa demonic possession? Yung demonyo pumasok sa katawan mo dahil hindi mo alam na may nabuksan na bahagi sa buhay na hindi mo alam. Ngunit ang kasalanan, alam mo, ginawa mo talaga, ito'y pinaka-peligro. Pero, meron tayong sacrament of reconciliation. Kumpisan, dapat magsagawa tayo ng act of contrition and reparation to the damage. I-repair talaga natin ang damage upang mawala yung temporal punishment. So, kasalanan, una na pintuan. At traumatic experiences. Yung trauma, parang buksing itong ang digmaan mga kapatid. Saan ka palaging matatamaan at mahina ka, diyan tayo palaging titirahan. So, traumatic experiences, merong dinala sa office na nag-walking possess na dahil sa heat rate. No, kino-course siya sa papa, grabe, binugbog siya sa papa niya. Oh. Yung tinatawag na emotional wounds, hatred, fear, depression, and unforgiveness. Oh, yon. Delikado. Mas matagal pag hindi makapagpatawad. Oh. Kaya, kailangan talaga ang process. Oh. Process. At pagkatapos niyan, yung tinatawag na psychic abilities. The opening of the occult third eye, magiging psychically vulnerable mga kapatid sa preternatural world. No? Sa dokumento ng Vatican, yung tinatawag na inilabas nila tungkol sa the New Age, Jesus Christ is the bearer of the water of life. Ayon sa naturang dokumento na pamagatan na Jesus Christ is the bearer of life, nag-apahayag na the point of the New Age techniques, it produce mystical states as well.
and if it were a matter of laboratory material. These practices all create an atmosphere of psychic weakness and vulnerability. So, kaya mag-ingat talaga. Nauna nating tinatalakay yan, mga kapatid, ang patungkol sa the New Age movement. No? Kahit lang yung pagpanood sa movie, sa mga palabas, mag-ingat din na sa mga horror. Isa sa mga nauna nating ipinakita sa inyo, yung tungkol sa isang Muslim na dinala sa office. Ito po. Ano yan ba? Panyabot ko. Ano yan? Panyabot ko. Panyabot ko. Sige ko din tayo sa lotis in Kristo Yesu. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Anay ko nga! Kapatid, yung pagsusuka, may palatandaan na may lumabas. Pero, hindi ibig sabihin lahat na. Hindi ibig sabihin na lahat na. Sandali muna. Sakit umano sa tenga. Yung sigaw. At mayroong open and third eye dinala siya sa albularyo. Nang dinala, mas nagrabe. Kaya napakalayo sa kabilang parokya ito, dinala sa office. No? Kung tingnan ninyo, nang dinala siya sa albularyo, mas lalong grabe ang reaksyon niya. Wild na wild siya. Pero nagtaka sila, pagdating sa office, mga kapatid, bigla lang naging parang normal. Yan. Magaling ang demonyo magtatago. Magaling. Tandaan natin yung isa sa mga pintuan na pwedeng daanan, kasalanan. Tandaan natin ha. Pero kung yung kasalanan ang isang pintuan, magtanong siguro kayo, bakit po ba ang daming makasalanan, daming mga killers, daming mga drug lords, hindi na po poses? Bakit? Dahil iba't iba ang taktika ng demonyo. Kung ikaw ay naliligo na sa grabing kasalanan, pwede pong, sige lang. Pahintulutan ng demonyo, sige lang. Ipatuloy mo lang yan. Dahil meron pa akong pagkakataon sa iyo pagkatapos sa mundong ito. Yun ang taktika. Pero, yung mga makasalanan, halimbawa, yung isang pulis na siya tumitira sa mga drug lords, ilan ang napatay niya. No? Grabe na, hindi na niya yung palagi mainit na lang yung ulo niya. Nang dinala sa office, oh boy, nag-react talaga. Mainit ang oil, mainit ang... At meron ding isang killer na nabilanggo na mga kapatid. Sabi ng naturang killer na nabilanggo na at nakalabas na siya sa kulungan. Sabi ng killer, mapatawad pa kaya ako? Kinagot naman sa kaibigan ng doktor,
Oo, mapatawad ka pa. Gusto ka bang mangungumpisal? Sabi ng killer, sige, mangungumpisal ako. Nang sinabi niya na mangungumpisal siya, doon na. May nagpakita na siya, dami umano demonyo, nagsisigaw na siya, nandito sila, ang dami nila. Yun, nagre-react na. So, yun ang isa sa mga taktika na demonyo. Pakita ko muna sa inyo yung dinala sa office. Tingnan niyo kung paano magaling magtago. Nagiging normal talaga. Kristilin. Lord, the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. In the name of Jesus, I seal this. So, nagsimula na kami. At dito, sabi pa niya, masakit ang tiil ko. Masakit ang tiil ko. Okay, na-assist siya. Kung tingnan ninyo, so prayer for protection pa kami. So, tingnan niyo, parang normal nga siya, no? Kaya ang daming mga sumama sa kanya dahil wild na wild doon sa kanilang bahay. Pero kung makita ninyo mga kapatid, normal talaga. Parang okay. So, prayer for protection pa ito mga kapatid. So, habang nag-prayer for protection, mapansin ninyo na sumusuka na siya. Maliban sa sumusuka, ito. Everywhere under priestly boldness and drive them back into the abyss. Who is like God? O guarantee lesi authority, ego dominions, o domini, fugitive parties adversary. So, diyan natin makita na may nagtatago talaga. At nang grabe na ang kanyang reaksyon, grabe talaga, napakalakas niya. Ito, hanggang sumuka siya, sumuka na makita din. Okay. Makita ninyo na nakatulog siya at nang nakatulog siya, pagising niya, okay na. Dagang kayo sila. Dagang kayo. So, Kita ka normal na siya. Dami umano nila, dami. nila. Wala ra sila. May mga nakita siya umano mga diwindi nakipaglaro. So, yun. Delikado ang pagpunta talaga sa albularyo. Isa na ito, kunin na natin ang audio, ha? Ito, lalo na mga manggagamot ang mga ninuno. So, yung mga apo nila, so kung tingnan ninyo, ang cross inilagay sa ang aversion of sacramentals, yun. Dagang kayo sila. Dagang kayo. Gabi Kita ka nila. wala. So, yan natin makikita mga kapatid na real. Meron bang halimbawa, dami kahit sa loob ng simbahan natin, dami nang hindi maniniwala nito. Pero ito real. Mas delikado pa ito sa COVID-19. Dahil matagal na ito. At akala ng karamihan, hindi nag-exist. Pero kung alam pa lang ng lahat na real talaga ito, mga kapatid, marami ang matutulungan. So, daming mga kapatid natin na kahit mga ordained ministers, na ordained ministers sila, di nila alam kung paano gawin kung sakaling may dadalhin sa kanilang parokya. So, dahil wala silang background din sa spiritual warfare sa seminaryo. Maliban lang kung yung mga seminarians merong
mga exorcist na formators nila. At ang iba din na mga parish priest na may dinalang mga ganito na kaso, minsan yung iba ihinto na. Bakit? Merong tinatawag na diabolical psychic attack. Sa mga bago, ano po ba yung mangyayari? Yung bodily pains, yung headaches, stomach aches, yung daming-daming mga sakit-sakit. Ayon kay Father Jose Francisco Siquia, I discovered that the devil is only good of threatening. The more scared you are, the more he will threaten you. Yun mga kapatid, no? So, Bradyando, kung meron ng blessing, paalam mo ako, Bradyando, ha? At may nagtanong kasi, sabi ni Sis Elda, na anong gawin in case of emergency. Mas mabuti mga kapatid na alam natin na nasa digmaang espiritual tayo. Ano ang unang gawin? Unang gawin sa bawat isa sa atin na nasa state of grace tayo. Paano makomment natin ang state of grace? Of course, act of contrition, confessal, reparation to the damage sa mga kasalanan na nagawa natin, proper disposition of morality, proper faith. So, huwag na tayong maghintay sa in case of emergency. Magsimula na tayo. Ngayon. Dahil, di natin alam, bukas, buhay pa ba tayo? Dapat magsimula na tayo. So, para kung nasa in case of emergency, ano ang dapat gawin? No? O na mga, mamaya, tatalakayan natin yan mga kapatid. Para sa protection, sacramental confession sa pare. No? At sa demoniac o open and psychic abilities at sa pamilya mismo at sa mga kaibigang sasama sa kanya. Mag-attend sa Holy Mass, Holy Communion, prayer of St. Michael the Archangel, and prayer to the holy angels for protection, prayer to our Lord Jesus Christ for protection, and prayer to take authority. So, para sa mga kapatid natin kung may dinala in case of emergency, no? Para sa mga ministro. So, how about naman sa part ng afflicted? Prayer for breaking of unholy ties. Ibig sabihin, kung meron siyang mga ninuno na may anting-anting, kung meron siyang mga ninuno na albularyo, kung meron siyang mga ninuno na palaging nagpunta sa mga albularyo, mga kapatid, meron talagang epekto yan. No? At ang epekto yan mga kapatid ay tinatawag na intergenerational spirits pwedeng maepektuhan. Ito ang pahayag ni Father Nonet. Item na ito ay ipinasa down the generations. Paano nangyari na maraming ganito sa Pilipinas? Alam niyo po, lumalabas kasi na napakaraming mga ninuno natin ang nagkaroon ng pakikilahok sa okultong gawain, batid man nila o hindi. Alam niyo po, lalo na sa probinsya at maski naman dito sa siyudad ngayon, madalas na takbuhan ng saklolong lunas sa karamdaman ng tao ang mga manggagamot o albularyo. Mabuti ng mabuti kung ang mga albularyo naman ay pawang herbalist lamang, tulad ng mga lehitimong doktor na nagpadalubhasa sa paggamit ng herbs. Pero mas malamang sa hindi, ang Pilipinong albularyo ay espiritista rin. At kadalasan pa
ay may angking psychic mediumship abilities. Naku po, dyan tayo madadali. Paano kasi natuklasan ko bilang eksorsista na kung ang mga ninuno mo ay manggagamot na espiritista, kahit ilang henerasyon na ang layo mo sa kanila, may epektong espiritual ito sa iyo. Hindi lang yan. Kung naging bukas ang mga ninuno mo sa pagtangkilik sa services ng albularyo at espiritista, tiyak, may balik sa iyo ngayon ito. Kahit ilang henerasyon pa ang agwat mo sa kanila, aware ka man o hindi, pambihira po ito. So, Pangatlo, tandaan natin mga kapatid, no? Tandaan natin yan. Meron talagang epekto. Kaya, kung yung manggagamot na yan o albularyo, kahit pa malaki yung kanyang kwentas na cross, malaki yung mga larawan niya, pero kung napansin niyo na sa kanyang panggamot ay ganito, kung sakasakaling matunghayan mo na si albularyo ay galing sa lipi at lahi ng mga manggagamot, umalis ka na. Kung siya ay may mga kamag-anak na nanggagamot din, umalis ka na. Kung siya ay may edad na at naghahanap ng mapapasahan ng kanyang kapangyarihan, umalis ka na dyan sa kanyang harapan. Kung siya ay may mga salitang sinasabi habang nanggagamot sa lengguwaheng di mo naunawaan, umalis ka na. Kung bago siya manggamot ay nawawalan siya ng ulirat, kahit saglit, na parang nawawala sa sarili o may pumapasok na espiritu sa kanya, umalis ka na. Kung mayroon siyang sinusulat sa papel na mga salita at ito'y binibilot o hindi kaya ay itinatapal sa balat ng pasyente, kung minsan nga isinusulat ito sa salompas, pagkatapos ay yun ang itinatapal sa sakit, umalis ka na. Kung siya ay may ritual na pabulong, pagpapausok, pagtatawas o pagpapadugo, at iba pang mga ritual na gawi lamang ng mga espiritista, umalis ka na. Kung sa iyong observations ay makikita mong nabubuwal at nahihimatay ang kanyang mga pasyente kahit saglit, pagkatapos niyang hipuin o hindi kaya patungan ng kamay, umalis ka na. Kung si albularyo ay nagsasalita ng mga ingay na walang kabuluhan, hindi kaya nag-speaking in tongues, ala charismatic mode, umalis ka na. Kung siya sa simula pa lang ng consultation ay sinusukat ang pagkakapantay-pantay ng mga hiniliit na daliri ng pasyente, umalis ka na. Kung siya ay napansin mong gumagamit ng mga baraha o tarot cards para malaman ang sakit o ang kalalagayan ng pasyente, umalis ka na. Kung ang nabanggit niyang readings sa mga pasyente ay tulad ng sumusunod, uy, may nakabati sa iyo, may nagagalit sa iyong kapre, may nagkagusto sa iyong tikbalang, may duwending nais kang dalhin sa kanyang kaharian at gawin kang prinsesa. At alam nyo, iba pang pambihirang readings, umalis ka na. Kung ang bilin ni albularyo sa pasyente ay gawin ang ilang ritual para gumaling, tulad ng magpausok, mag-alay ng atang sa altar, etc., umalis ka na. Kung si albularyo ay may kaalamang tungkol sa nangyari o sa mga mangyayari sa pasyente, mga impormasyong hindi naman galing sa pasyente, pero nababatid niya, umalis ka na. so, napakalinaw po mga kapatid, no? Kung mapansin ninyo ang ganyang uri na panggamot umano, so lumayo ka na. Ang kailangan sa bawat isa ng mga Katoliko, grasya ng Diyos, state of grace. Because to be able to connect with yung tinatawag nating supernatural world, kailangan natin ng grasya, sanctifying grace, faith, prayer. Hindi yung bubuksan mo yung third eye mo para makipag-usap sa mga anghel. Okay? Mag-ingat dahil na merong mga nanghihikayat na kung gusto mang buksan ang prayer, ang kanilang third eye. At yung dahil sa dami talaga na problema na ganito, pwede nating matulungan ang ating mga exorcist sa bawat
dioceses, mga kapatid. Sa anong paraan? Yung mga parish priest, malaki ang kanilang authority sa kanilang parishioners. Yung mga ama at ina, malaking authority para sa loob ng kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Yun po ang kahit hindi exorcist, yun po ang tinatawag deliverance prayer. Ito ang tinatawag na deliverance prayers. All Christians, hindi lamang mga exorcists o pare, because we have been given that authority by the Lord, no? To expel spirits through, of course, pag laiko ka or pare ka na hindi ka exorcist, you can use deliverance prayers. Pero pag exorcist ka, you use exorcism prayers. Pero, bakit po ba kailangan na merong solemn exorcism? Powerful yung mga exorcist na. Depende po, mga kapatid, sa tinatawag na laki at bigat ng kaso. Halimbawa, kung ang sakit ay cancer na, walang kayong kukuha ng ordinaryong doktor. Dapat sa espesyalista. Bakit? Sinabi sa Marcos 16:17 na sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, ang sino mang maniniwala sa Kanya ay makapagpalayas ng demonyo. Di po ba? Pero ayon kay Father Chad Reperger, makapagpalayas ng demonyo, pero hindi sinabi na lahat ng ore ng demonyo, lalo na yung mga high ranks. Lalo na yung mga third eye, mga kapatid. Ang third eye, di basta-basta. Guarded siya sa lower ranks, ang high rank, upang hindi agad-agad makalabas. Kaya, mas mabuti makipagkonsulta sa exorcist ng diocese ninyo. At kung wala man kayong exorcist sa diocese ninyo, kayong mga kapatid nating sumasampalataya, pwede kayong magsulat sa bishop ninyo na mag-request na maglagay ng exorcist sa diocese. At yun ay pag-usapan nila sa kanilang clergy meeting kung sino ang pwedeng magiging exorcist. Okay. So, sa mga deliverance ministers, meron kasi nagtanong, in case of emergency, Brad, pwede ba kami? Kaya, wag na kayong maghintay ng emergency. Gawin niyo ng preparation sa sarili. So, para sa mga kapatid natin o lalo na sa mga ama, ina, sa loob ng pamilya o sa magiging miyembro sa deliverance ministers, una na guidelines, yung strict observance of the doctrines and the teachings of the Holy Church. Vidis quorens intellectum, faith-seeking understanding. Dapat alam natin ang doktrina at pananampalataya natin sa simbahan. Ikalawa, observe the sanctity and importance of the sacraments because the sacraments are part of the healing process, especially the sacrament of reconciliation. Third, the member must be holy and so alam niya yung mga doktrina sa simbahan Katoliko at member must observe proper use of sacramentals, yung sacred object and relic. Yung naalala ko yung nag-lecture namin sa UST na exorcist. Pagkatapos niya ginamit ang Benedictine cross, no? Di lang agad ilagay, hinahalikan pa talaga niya ang naturang cross. No?
So, paano gagamitin ang mga sacramentals? Member must not seek honor, but serve God with pain and humility. Yun. Willing ba kayo? Willing ba kayo to serve, to suffer with pain and humility? Dadaan talaga sa ganyan, mga kapatid. Dadaan talaga. Anong qualification? Kaya, di na kailangan pang maghintay sa emergency. Gawin na ito sa bawat isa, mga kapatid. Lalo na sa mga ama sa tahanan. Qualifications of members, of course, humble, loving, forgiving, obedient, and prudent. So, daan natin yan, yung mga virtues na kailangan. Prayerful, spiritual, and morally mature. Of course, complete, attached from habitual vices. Yung habitual vices, paglalasing, hindi lang paglalasing, yung paninagarilyo. Kung ikaw ay willing mag-deliverance, dapat deliverance muna ang sarili. Kung di ka di mo matanggal yung paninagarilyo, merong mga pari na maninigarilyo. Merong mga lay ministers na maninigarilyo. Yung grabing pag-iinom na maglalasing mga kapatid, yung addiction o pornography, addiction of masturbation, at ano pa, habitual vices. Kailangan talaga i-fight yan, mga kapatid. Ano pa ang qualification sa spiritual warfare? Yes, determined to serve God through the ministry. At sa lahat ng mga married na ikinasal sa simbahan, ang ministry ay ang pamilya. Have sufficient knowledge of the doctrines. Kaya nga, patuloy ang ating mga pagtatalakay tungkol sa mga doktrina at patuloy din ang ating pag-i-study. At yung tinatawag na have sufficient knowledge on works of evil forces. Ang yung cares, kulang ng S ito. Dagdagan nating S, ha? Sabi. Yung cares, mga kapatid, ano ba yung cares? Alam naman siguro ninyo. Ang cares ay confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Bakit kailangan na merong sufficient knowledge on works of the devil? Even, naalala niyo ba ang San Mateo Kapitulo 26:41? Watch and pray. Di po ba? Yun ang sabi ng ating Panginoon, watch and pray. Una, ang watch. Sunod, ang pray. Watch, ibig sabihin, vigilance. Vigilance, knowing the enemy, study her tactics, and to become expert of resisting him. Klase ng healing, meron tinatawag na inner healing, meron ding physical healing, mga kapatid.
uri ng healing. At uri ng sa spiritual liberation, merong deliverance at merong exorcism. Yung exorcism sa mga exorcist. Deliverance, kahit madre, kahit ama, kahit lay, kahit parish priest, na walang faculty sa kanilang arsobispo makagawa at ang gamitin niya, yun ang sinabi ni Father Joseph, prayer of deliverance. Ano po ba ang reasons why no healing is taking place? Pwede po, lack of faith. Subconscious resistance. Kailangan talaga mga kapatid na yung i-deliverance na gusto niya. Diba ba? Napansin niyo ba na kahit sa panahon ng the first Mass was instituted by Christ, ano nangyari? Si Judas ay napusis. Pero bakit hindi ini-exorcise ng ating Panginoon si Judas? Dahil alam ng ating Panginoon Jesucristo, hindi willing si Judas na iwanan ang pinili niya, si Satanas. Kaya, dapat talaga willing. So, reasons why no healing is taking place, wrong form of prayer, pwedeng sa albularyo ka, o kaya'y ang lay na hindi authority na sa gawa ng prayer healing na hindi deliverance na hindi authority sa naturang prayer, at lalo na yung unforgiving. Kailangan talaga ma-process. Dami kasing mga tumatawag na gustong pagdating nila, schedule agad, deliverance agad. Hindi ganyan, mga kapatid. Kailangan talagang ma-process. Tingnan pa yung mga sinong kinagalitan mo na hindi talaga mapatawad mo. Ano pa ang reasons why no healing is taking place? Refusal to say the sacraments. Disregard on natural means. Nang ibig sabihin, dahil kung siya ay dumadaan na sa psychiatric evaluation o meron na siyang mga gamot, mga kapatid, dapat ipatuloy niya yon. Merong mga ibang kaso na may sayad sa utak, pero pag madalas sa office, hindi iinom ng gamot dahil para sa kanila, pusis talaga ako. Pusis talaga ako. Hindi ako may sayad sa utak. At pwede rin yung tinatawag na redemptive suffering. Ano pong ibig sabihin, redemptive suffering? Alam niyo ba na merong santo, si Saint Mary of Jesus of Crucified, na siya ay napusis sa loob ng 40 days. Grabe talaga kung tingnan niyo ang kanyang buhay, mga kapatid. Pero ang nangyari ay pinayagan sa Diyos kahit sa kanyang kabanalan dahil sa redemptive suffering. So, isa yan sa dahilan, mga kapatid. At alam niyo ba na ang demonyo umano, batay sa pag-aaral, mga kapatid, demons are weak during Eve-tide days. Tandaan ninyo ito, na mga panahon. Demons are weak during 4 days after full moon.
batay sa pag-aaral. Demons are weak during 4 days after new moon. Demons are weak during last quarter moon. Demons are strong during new moon. Demons are strong during full moon. Demons are strong during 3 days before and after full moon. Yan. Tandaan yan mga kapatid, na yun ang mga kaya mapakinggan ninyo. At hindi lang yan. Demons are strong during 3 days before and after new moon. Sabi, no? At merong ilang uri ng demonic possession, mga kapatid. Merong tinatawag na, sandali muna, hindi na kita. Una, merong tinatawag na occasional type of demonic possession. Violente talaga ito. Pero occasional type lang ito. Kadalasan mangyari, mga kapatid, sa buwan ng Marso. Malapit ng Marso. Abril, May. At yung iba, mangyari sa September. Occasional type. Bakit occasional type? Nang isinagawa ang deliverance prayer or exorcism, alis, wala na. Pero kailangan pa rin na mag-follow sa role of life. Meron namang indwelling type of demonic possession. Ito, kailangan na ang solemn exorcism nito. So, ang demonyo talaga ay nananahan sa katawan ng biktima, mga kapatid. Hindi kami alis. Amin siya. Amin siya. Mayroong tinatawag na pernicious type of demonic possession. Napakabayalinti at delikado. Itong mga kaso na ito ay related sa mga occultism, lalo na sa grupong orasyon Diyos Amahan, mayroong San David, yung mga anting-anting na yung mga chicks ay ma-attract sa kanila at maraming karelasyon na. Merong San Miguel, tandaan nyo, ginagamit pa nila ang mga pangalan ng santo. Merong Soldiers of Christ at yung iba, grupo ng PBMA. At merong tinatawag na epileptic type of demonic possession. Parang epilepsy ito, mga kapatid. At kadalasan, related din ito sa mga anak ng tinatawag na occultist. Merong tinatawag na somnambulistic type of demonic possession. Natutulog, biglang tumayo, naglakad, natulog, nakapunta siya sa isang lugar na hindi niya alam bakit nakarating siya diyan. Tulog siyang naglakad. At ang biktima niyan ay may kaugnayan sa mga ninunong albularyo at lalo na yung mahilig magbasa sa anong ibig sabihin ng panaginip. Merong tinatawag na dormant type of demonic possession. Ano po ba yung dormant type of demonic possession? Sa loob pa lang ng sinapupunan o kaya'y nang ipinanganak siya
pusis na ang biktima dahil po sa occult involvement ng mga magulang nito. Sa experience, mga kapatid, ng exorcism, sa experience, even my personal experience, at reading sa mga aklat, one of the most powerful and obstinate occult spirits that go down the family generations are the spirits that are connected with masonry. Daan ninyo, yun ang pinaka-obstinate spirit pala. No? Connected with Freemasonry. Kaya, sa lahat nating mga kapatid na nagtatanong, ano po ba ang dapat gawin in case of emergency? Prepare sa sarili mismo, kapatid. Prepare. Huwag ka na maghintay sa emergency. Hindi natin alam. No? Prepare talaga bawat isa sa atin. State of grace, proper faith, kaya nagpatuloy ang ating catechism, proper disposition of morality. Kung sakali na kayo'y hindi pa naikasal, live-in kayo, magplano kayo, mga kapatid. Natanggapin ninyo ang sakramento ng simbahan. Real po ang ating digmaan. We are in the field of spiritual warfare, whether we like it or not, whether we believe it or not. Real ang ating kalaban. At ang ating kalaban ay hindi matutulog, hindi mapapagod, sila'y nag-operate kahit tayo ay tulog. To make his message known is our responsibility.